mga Nepali. Syria. Isipin mo ba, partner? Oh. Isipin mo ba? Oh. Yung Indonesia, nagurumintado sila dahil yung mga mambabatas nataasan lang ng magkano 100 kapiraso lang. Yes, oo. 130,000 yata lang Yes. sa piso. Nagalit na sila kasi corruption nga. Yun. Samantala tayo, bilyon, trilyon ang ninanakaw ng mga buhaya sa Kongreso. Mga bugok, nahimik pa rin natin. Yan ang sinasabi ko kanina, partner. Ang Pilipino, matitigas ang ulo. Hindi ko malaman tanga. Matatalino naman sana. Harap-harapang inanakawan na. Tahimik pa rin. Nananawagan tayo, partner, na pumunta sila rito. Natutulog sa bahay. Partner tayo, may trabaho tayo. Pero nandito kami para sa bayan. Sino ba ang sisigaw? Sino ba ang makikipaglaban? Dahil ang daming mga Pilipinong mga duwag at papayag na lamang na nakawan ng mga buhaya na nakatira dyan sa Kongreso. Tama ka, partner. Meron kami programa sa Pirada Aguila. Iniwan namin, pansamantalang tumigil kami sa Pirada Aguila para makisama dito sa isinasagawang rally kontra korupsyon. Ang dami nating hinahanap na pundo, hindi maipaliwanag ng mga kongresistang nakaupo dahil sa malamig na kwarto. Sana sa susunod, kayo po'y makaupo at patulog sa isang malamig. Nakabaong. Ikaw may sabi yan? Eh gusto ko rin naman eh. Losobin! 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 Sarap sumigaw basta para sa bayan. Masarap sumigaw basta lahat ng pinag-uusapan ay katotohanan. Correct. Kailangan tumayo po tayong lahat. Iparamdam natin sa mga kawatan sa gobyerno na hindi po tayo pumayag at hindi po tayo papayag na manatili silang nagnakaw sa kaban ng bayan. Tama na! Sobra na! Palitan na ang mga buhayang nakaupo dyan sa Kongreso. Martin Romualdez, managot ka sa taong bayan. Hindi po pwede natatakas ka, animal. Kailangan po namin managot ka. Panagutin po natin itong Speaker of the House na hindi mapaliwanag ang trilyong piso na nawala sa kaban ng bayan. Sabi mo, Speaker Martin, gusto mo ng transparency. Buksan mo ngayon ang inyong mga bangko. Ipaliwanag mo yung mga private jet. Saan mo yan kinuha yung pira na yan? Paano ka nakabili ng private jet na yan? Kasama kasaldi ko, 5 helicopter, 5 private jet. Paano ka nagkaroon ng aviation company? Saan ka kumuha ng pira na yan? Senior na. Sos! Multi-million dollars, partner. Ang pira na yan. Hindi po nila pira yan. Pira po yan ng taong bayan. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hinayupak na ito. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Sa mga anak kita, partner, wala na ang boses talaga, partner. Hindi ko na kaya, ikaw na. Partner, saan tayo magmarcha? Ang layo man, partner. Ilang kilometro ba yan, partner? Ang rayuma. Walang rayuma. Sama-sama tayo magmarcha papuntang Malacanang! Malacanang ba talaga? Oh, sabi. Gusto ko marinig ni Martin Romualdez ang galit ng mga ordinaryong Pilipino. Tin, busog ka na, Tin. Tintin. Masyado natin malaki ang tiyan mo, Tin. Tama na yan, Tin. Husto na. Kailangan na po ng hustisya. Itong mga pagnanakaw ninyo na hindi po ito
Animal partner, garapalang pag nanakaw na, no? Oh. Tin! Martin! Martin! Oh. Diba, Tin? Martin! Hindi Tintin. Mga kawatan sa gobyerno, nandito lang pala yung bahay ninyo. Hindi ba nahihiya itong mga kawatan na ito? Pinapalamon kayo ng taong bayan. Banatan mo, Mister! Mga walang hiya. Alam niyo po, mga kababayan ko, kailangan po natin magingay dahil sobra na ang mga pagnanakaw ng mga buhaya sa gobyerno. Partner, Ano partner? nasaan ako? Nasaan ka? Ito na! Ay, do pala to partner. Ito na naman Okay. kami dalawa! Dinala niyo brigada. Alam niyo, partner ka PL, Ano yun? grabe itong ginawa ng Kongreso Ano ba ginawa ng mga animal na yan? sa mamayang Pilipino. Paano? Harap-harapan tayong tinarantado! Paano na tinarantado? Patawa ka ba? Lagi naman yan eh. Seryoso tayo, seryoso. Seryoso na. Wala nang boses partner ha. Hindi, Nakita kita eh. paano? Parang gusto mo nang sumugod mag-isa doon eh. Punta nga lang, no? Hindi. Diba? Kailangan nating lumabas. Tama. Kailangan nating magingay. Huwag po tayong pumayag na gawing tanga tayo ng mga kawatan sa gobyerno. Lumabas tayo sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Kung walang sisigaw, kung walang mag-iingay, sino? Tayong mga Pilipino, harap-harapan na po tayo, ninakawan ng mga kawatan dyan sa Kongreso. Tandaan ho ninyo, trilyon piso po ang hinahanap natin ngayon. Binubulag po tayo ng mga kawatan, mga buhaya sa Kongreso. Hindi po tayo tanga. Nakapag-aral din naman po tayo. Alam po natin kung gaano kakawatan itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Araw-araw naghahanap buhay tayo. Niluloko tayo ng mga buwang. Naghanap buhay tayo para lamang sa kanila. Para sa kanilang mga luho. Mantakin nyo. Nagbabayad tayo ng buwis. Nagsisipag tayo araw-araw. Para lang pala yan sa kanilang mga pamilya. Grabe. Merong mga anak ng mga kongresista. Mantakin mo isang kainan. Magkano yung binayaran ng mga animal? 700,000 pesos. Binayad nila sa isang kainan lang ho nila. Isipin nyo yung 700,000 isang kainan. Tayong mga Pilipino, araw-araw tayo nagsisikap, naghanap buhay. Pero ano po yung kinakain natin? Yung iba nga dyan, isang kain, isang tuka na lang. Isang bisis na lang kumakain sa isang araw. Pero sila, mga anak nila, grabe, isang kainan, 700,000 pesos. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo mag-ingay? Saka na, pag nalimas na ang kaba ng bayan, niluluko tayo harap-harapan. Isipin mo, taon-taon nagpapasa ng budget. Taon-taon yan. Ang budget na pinapasa, trilyones. At yung iba pang budget na yan, ay inuutang pa yan sa ibang bansa. Tapos, anong ginawa nila sa inuutang? Ninanakaw nila. At sino ang magbabayad dyan? Tayo, kayo, tayong lahat. Utang ng ina nila. Utang din ng ina natin, partner. Correct, partner. Mga utang ng ina nila. At maliwanag na, partner. Oo. Maliwanag na ikinanta na sila ng mag-asawang Diskaya. Pero ang mga Pilipino, matigas talaga ang ulo.
Maliwanag na ninanakawan na tayo ng mga animal na nasa loob ng House of Representatives. Ang kapal na mukha ninyo, nagawa nyo pang magpabantay sa mga matitinaw na pulisan. Ginagamit nyo ang matitinaw na pulisan para kayo maprotektahan habang kayo nagnanakaw. Ginanakaw nyo ang kapal ng bayan, mga walang iya. Mga putang ina ng ina nila, huwag po tayong pumayag na habang buhay tayo gawing tanga at laruan ng mga buhaya dyan sa kongreso na yan. Grabe na, talagang nakakagalit na ito. Hindi ho po pwede na ang mga Pilipino ay lagi na lang magpapaapi sa mga politikong walang habas sa pangungurakot at paglilima sa kaban ng bayan. Hindi ho po pwede manahimik tayo. Hindi ho po pwede na sila ay sumaya lang. Dapat tayong mga Pilipino ay sumaya. Isipin nyo, kayong mga motorista, araw-araw kayo nagtatrabaho, araw-araw kayo nagbabayad ng buwes. Kada pagbili po ninyo na mismo candy, mayroong tax yan. Pambihira, nagbabayad ka ng tax, nagbabayad tayo ng tax, para saan? Para bahain? Para nakawan? Para matraffic? Ganun ba ang Pilipinas ngayon? Ang kapal ng mga mukha ng mga kongresistang ito. Ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga ordinaryong trabahante, araw-araw nakipagbuno dyan sa kalsada para makasakay, makauwi sa kanilang mga tahanan, makapasok sa kanilang trabaho ng maayos. Nagtitiis sa traffic. Pero itong mga anak ng mga buhaya, merong sariling mga jet, merong sariling mga helikopter, mga eroplano. Ang kapal ng mga mukha ninyo. Kung saan-saan nagbabakasyon, sa iba-ibang bansa, sa Europa, gamit ang pira ng bayan. Kailangan po natin mag-demand sa mga kongresistang ito, buksan po ninyo ang inyong mga libro. Hanggang ngayon, wala po kayong binubuksan na mga libro. Maging transparent po kayo sa mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo magnanakaw, buksan po ninyo ang inyong mga bank accounts ng kusa. Ipakita po ninyo ang bilyon-bilyong ninanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino, maawa kayo sa mga OFW na nawalay sa kanilang mahal sa buhay, nagsisikap para mabuhay, para sa bayan. Pero mga tarantado kayo, pinagnanakaw lang ninyo ang pira ng bayan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ito Speaker Martin Romualdez. Buti naman, tinapla naman yung kapal ng mukha mo. Grabe ha, almost apat na taon nyo kaming niloloko. Nasaan ang pira ng bayan? Hinahanap po namin ngayon 1.2 trillion pesos sa flood control projects na kayo po ang nag-release ng mga ganyang klaseng mga budget. Ano po ang napala ng sambayanang Pilipino? Puro mga multong proyekto. Ang tindi ho ng kapal ng mga mukha ho ninyo. Hindi po kami papayag, Martin Romualdez, na ikaw lamang ay bumaba sa pwesto. Kailangan managot ka, magpaliwanag ka sa taong bayan. Saan mo dinala ang bilyong-bilyong pira ng mga mamamayang Pilipino? Eh kaso tumakas na, partner. Tumakas na. Ba't mo pinatakas? Eh, pinantayan ng mga ano dyan eh. Tumakas na ba talaga? Tumakas na daw. China, saldi ko! Ang tindi mo! Ang dami mo palang mga private jet. Kasama ka Martin Romualdez. Ipaliwanag mo sa taong bayan! Saan nyo kinuha ang pirang iyan para pambili sa private jet na yan?
partner, kagabi, inulat mo ng bilyonaryo. Sabi. Bilyonaryo, a news channel, na itong si Martin Romualdez, nakabili ng 2 private jet, partner. Dapat. Isang, pwede ba tayo magbasa dito, partner? Pwede. Dapat. Basahan natin kasi baka sabihin At tayo po ay nagpapakalat ng maling balita. Correct. Ito po ay katotohanan lamang. Ang ating parang nag-vlog lang tayo, partner. Oo, para programa lang ito. Programa to sa live. Ito. Makinig po kayo sa akin. Ito po yung ulat ng Bilyonaryo Channel. Dapat po ito imbestigahan ng Senado at dapat po malaman ng sambayanang Pilipino saan ba nanggagaling ang pera ng mga hinayupak na ito. Mantakin mo, nakabili po si Martin Romualdez ng private jet kasama si Saldico. Ito po, hindi po ito fake news ha. Pagmamayari umano ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Ayon ito sa bilyonaryo ha. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet, isang pre-owned G150 na pumapalo umano ang halaga ng hanggang 8 million US dollar. Wow! Sipin nyo yan! At isang G550 na umaabot naman ng 35 million US dollar. Ang kapal. Isipin nyo yan! Partner! Pinaninakaw yung pira animal. Labas nyo yan! Pinili umano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-bilyonaryong silusyutan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Sugurin natin yung hangar, partner! Partner, ipaliwanag, dapat lumabas ka lusyutan. Ikaw po ang magiging witness kung saan kinuha yung pira na pinambili ng private jet ni Martin Romualdez. Samantala, sa kaso ni Saldico, sinimulan na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet ng mga mamahaling jet at chopper bago pa naman ang crackdown sa mga individual na sangkot sa flood control scam. Partner, nililipat na partner yung mga private jet, ipadalhin na sa ibang bansa, partner. Ang pagkakaalam ko, partner, isang araw pa sila naghahakot. Gageo, niloloko tayo, partner. Kumbaga, nahuli na tayo. Hindi ko naman sinasabing fake news. Yung inilabas ng bilyonaryo. Tama pa rin yan. Pero meron pang isang balita na lumabas, partner. Matagal na nilang nailabas yung kanilang mga ari-arian gaya ng mga jet at chopper nila. Hindi, partner. Patay sa mga dokumentong nakuha rin ng source ang Mitsubishi Aviation and Development Corporation na pagmamayari umano ni Saldico. Magtakin mo, partner, merong aviation itong company, itong si Saldico. Meron na sariling ganyan? Meron! Pamayaman! Sa pagnanakaw. Sa nakaw, ayun. Tama ka dyan, partner. Ay nagsimula ng iproseso ang pagdi-register ng kanilang fleet, lalo na ang Gulfstream G350 na nagkakalaga ng 36 million US dollar, partner. Abay, dapat ipa-cancel natin yung registration yan, partner. Ililipat na sa ibang pangalan, partner. Para pag nagkasilipan, sasabihin wala ho silang ninakaw. Mga animal. Ay ito ha, salihin ng chief pilot ng Mitsubishi Aviation na si Captain Elvidio Balaganas ng Civil Aviation Authority of the Philippines noong Agosto 18, bumiling ng major modification of the export certificate of airworthiness ang deregistration of the certificate of registration para sa G350. Pero partner, dahil sa takot ni Saldico, yung bahay niya, binarikadahan na, partner. Oo, tinakpan niya na yung bahay niya, parang binalot niya ba? Ay, pinangina na yan, pira naman ng bayan yan. Ay, dapat niya pasukin natin yan. Mamaya, magbasa muna ako. Sige. Okay.
nakuha umano ng Missimis Aviation ang G350 tail number RP C8575 noong Hunyo 2024. Di man, partner, nakabili ng private jet last year, partner. Antindi, ha? Ang naturang jet ay 18 taon na at dati na ginagamit ng AJS Executive Jet shares ng United States Gulf Aero Asian at isang hindi pinangalan ng Philippine operator. Sana bumagsak ang puta ng jet din habang sakay sa Saldico. Sana mutiurok ba? Oo, mamatay ba ang makina? Pinamunuan umano ang aircraft leasing business ng anak ni ko na si Michael Ellis ko at ang G350 ang nag-isang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Ang kapal ng mukha! Samantala, nakakuha rin ang source ng bilyonaryo ng mga larawan ng 5 pang private jets at 5 luxury bill helicopters sa ilalim ng Missimis Aviation ni Saldico. 5 helicopter, 5 private jet. Ang hindi. Taga partner, saan siya kumuha ng pera? Galing sa kaban ng bayan yan! Ginamit umano ang mga helicopter para sa mga bisita papunta sa 5 hektaryang Missimis Luxury Resort ni Saldico. 5 hektarya! 5 hektaryang Puso or Mercedes! Saan ba yan, partner? Putang Ito. Ganito po tayo ginago. Ng mga kongresista na nakaupo dyan. Lumabas kayo. Kayong mga kongresistang mga malilinis dyan, magsalita na kayo. Ikanta nyo na po itong si Martin Romualdez, si Saldico. Hindi ho po pwede. Napapayag po tayong ganito ang mangyayari sa ating bansa. Taon-taon na tayo ginagago, partner. Ilang taong ka na ba, Martin Romualdez, nagiging speaker? Pangatlo ngayon. Mag-aapat na, partner. Pero hindi na apat. Hindi na umabot. So, ibig sabihin, taon-taong ginagago ho tayo. Partner, natakot sa kamatis. Takina, kamatis lang, takot na kayo. Ito po, ha? Kami po dito. Voluntaryo po kami nandito. Hindi po kami mga rallyista. Kami po ay ordinaryong Pilipino na hangad namin ng katotohanan at managot ang mga kawatan sa gobyerno, lalo na dyan sa House of Crocodile Farm, dyan sa Kongreso. Partner, nakapos ng boses ko. Mamaya na naman tayo. Kaibigan, sandali lang po, kakarating lang ng balita. Ito po ay mahalagang anunsyo. Ang hinahantay po natin na pagmarcha sa Malacanang ay maya-maya lamang ay mag-uumpisa na tayo. So, pinapanawagan po lahat ay pumunta na dito at pagbalik po ng ating mga kasamahan ay mag-uumpisa na tayo papunta ng Malacanang. Sugore na yan! So, ano ba kayo? Handa na! Na magmarcha at maglakad patungong Malacanang. Handa na! Okay, in just few minutes, tayo itutungo roon at ipaalam Sa atin sa rally na ito upang ipaglaban ang ating mga karapatan bilang mga kabataan. Wag ho tayong maging bulag-bulagan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nyo po yan, kaliwat kanan na po ang mga buwaya na nanirahan sa ating bansa. Habang sila ay yumayaman, tayong lahat ay nalulugmok sa kahirapan. Tama? Tama? Hindi ba? Tama po ba? Tama! Kaya naman, ang pinapanawagan po namin, tulungan po natin yung mga senador na pilit nakikipaglaban upang mahadlangan na ang kahirapan dito sa ating bansa. At hinikayat ko po kayong lahat na magsalita at ipaglaban ang ating mga karapatan upang nang sa ganon, tayong lahat ay makaahon sa tinatawag nating kahirapan o poverty. Wag ho nating hayaang panirahan tayo ng mga buwaya na may mga posisyon dito sa ating lipunan. Nais lang po namin ng pantay-pantay na karapatan, lalong-lalo na po sa aming mga kabataan. Dahil naniniwala po kami na ang mga kabataan pa rin po
ang susi sa pagyaman po ng ating bayan. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala! Yes. Kaya nang bigyan po natin ng pagkakataon na magsalita ang aking kasama. Hello po, magandang gabi po. Ako po ay galing sa youth sector dito sa NCR. Gusto ko lang pong sabihin, katulad po ng sinabi niya, kami po ay nananawagan sa mga kabataan po dyan na magkaroon po tayo ng boses at wag po nating hayaan na patuloy pa rin pong nagko-corrupt yung mga taong nasa itaas natin. Wag po nating hayaan na patuloy po tayong ibaba. At ayan po, isa rin po sa pinapanawagan namin lalong-lalo na po sa distrito po na aming nasasakupan, which is the District 5. Alam po nating lahat na ang Distrito 5 dito sa Quezon City ay napasama sa mga napangalanan ng Diskaya. Alam niyo po yan. Ngunit, bakit po ganon? Pilit po nilang nililinis ang kanilang pangapangalan. Lalong-lalo na po ang congressman namin. Naglabas po siya ng isang papel na nakalagay doon yung mga flood control projects niya po ay lahat completed. Which is, hindi po totoo. Napakarami pong proyekto ang mga nakatiwangwang sa aming distrito. Bakit pinipilit niyo pong completed ang ilagay doon? Alam naman po yan ng inyong nasasakupan, nakaliwat kanan ang mga nakatiwangwang na mga proyekto ninyo sa ating distrito. Kung kayo po ay totoong may pusong matulungin, magbitaw na po kayo sa inyong pwesto. Try mo lang. At tanggapin niyo po ang kaparusahan na ipapataw po sa inyo. Dapat po sa inyo ay ikinukulong at hindi patuloy na nagpapayaman at ninanakaw ang kaban ng ating bayan. Tama! Lahat kayong mga napangalanan, huwag pong masyadong makakapal, matitigas ang inyong mga pagmumukha. Tao din kayo, may puso't damdamin, at higit sa lahat, may kakayahang mag-isip ng matino. Kung totoong may isip kayo, sana inisip nyo yung mga nasasakupan ninyo. Dapat kayo po ang nangunguna sa pag-angat. Hindi kayo lang yung unang umaangat habang yung mga naiiwan ay patuloy na lumulubog sa pagbaha. Yung mga flood controls project ninyo, saan napunta? Sa bulsa nyo. Kayo may mga mansyon, kami may mga bahay na binabaha. Bakit po kayo ganyan? Nasaan po ang inyong takot sa Diyos? Asan ang inyong pananampalataya? Asaan ang inyong malasakit sa kapwa? Bakit ninyo hinahayaan ang inyong mga kababayan na lumulubog? Pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong nilalang ng puong may kapal. Kaya dapat lahat tayo ay may malasakit sa kapwa. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Huwag niyong pairalin ang korupsyon dito sa ating bayan. Pera lang yan. Hindi niyo po madadala sa hukay yan. Ipamigay niyo po, bigyan niyo po ng karapat-dapat na mga proyekto, gastusin sa tama ang pondo o kaban ng bayan. Ang pogi ng umara. Kasi kung maayos po ang inyong pamumuno, maayos ang inyong panunungkulan, may mabuti kayong adhikain para sa lahat, hindi nyo po ibubulsa ang kaban ng bayan. Yan po ay ilalaan nyo sa mga proyektong karapat-dapat na matanggap ng inyong mga nasasakupan. Lalong-lalo na sa mga kabataan dyan, ako po ay nananawagan sa inyong personal. Kayo po ay aming hinahikayat na pumunta rito, makiisa para po sa ating karapatan. Upang na sa gayon, malaman po ng mga nasa taas na yan kung gaano tayo kagalit sa kanila, sa mga ginagawa nilang karumal-dumal.
At huwag po nating panatilihin na ang lagi pong sinasabi nila ay ang korupsyon sa Pilipinas ay di na bago. Kailangan po may gawin tayo para sa mga susunod na henerasyon po na maano natin. Tama. Nasa kamay po natin ang susi. Nasa mga palad po natin ang kapalaran ng mga nakaupo na yan. Kung tayo pong lahat ay magkakaisa, tiyak silang lahat ay mapaparusahan. At patungkol po doon sa patuloy na nagnanakaw po ng pera ng bayan, matakot po kayo sa karma na pwede niyong sapitin o karma na pwedeng sapitin po ng mga minamahal niyo sa buhay. Tama. Ngayon, kayo ang nasa itaas. Ngunit balang araw o isang araw, kayo naman ang kakainin ng buhay ng mga bahana yan. Lagi niyo pong tatandaan na hindi permanente ang kayamanan sa mundong ito. Kaya wag na wag niyo ho gagamitin yan sa masamang paraan para lang po sa inyong mga sariling interes. Yan po ay ipamahagi ninyo ng tama at maayos sa lahat. Ayun lang po ang aming panawagan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Tayo po ay magkaisa at ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat.